Praise God. Meron po tayong bagong paksa na pag-usapan ngayong umaga. Atin na po natapos ang kabanatang 12 ng Isaias. Nawa po sa kabila na hindi na natin pinag-aaralan ng paksang ito, ay patuloy nating minememorize ang awit na ito na katalan sa Isaiah chapter 12 because it represents the goal of our salvation. Revelation chapter 22, verse 14. Ganito pong sinasaad, mapapalad ang naglilinis ng kanilang kasuotan sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy nagbibigay buhay. Nais kong ulitin ang talatang ito. Mapapalad ang naglilinis ng kanilang kasuotan sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Ang paksa po natin pag-usapan sa umaga ito, entering through the gates. Kayo po na kumukuha ng lecture, ito po ang paksa nating pag-usapan. Entering through the gates. Pagpasok sa pamagitan ng pintuan. Ang pintuan na dapat pasukan ng bawat sa atin, ang pintuan po na binabanggit dito, na dapat pasukan ng lahat ng mga sumampalataya sa Panginoon, ay ang pintuan ng bagong Jerusalem. The New Jerusalem. Ang mga inawit natin kanina, ako po ay naniniwala, ito ay nasa patnubay ng Diyos. Sapagat merong relasyon sa mga awit na inawit kanina, ang paksa natin pag-usapan. Ang pintuan na ito ay ang pintuan ng syudad ng bagong Jerusalem. Subalit sa umaga ito, nais kong linawin ang ilang mga bagay sapagkat kapag natin pong napagtanto mga bagay na ito, magiging malinaw ang kasulatan sa atin. The New Jerusalem is heaven. Okay? The New Jerusalem is heaven. Ang bagong Jerusalem ay ang langit o ang kalangitan. Kapag binanggit natin ang kalangitan, there are two meanings of heaven. Merong dalawang kahulugan na pumapasok sa ating kaisipan kapag ating binanggit ang salitang langit. Kapag ating inisip ang langit, dalawang bagay po pumapasok sa ating kaisipan. Una, isa dito ang isang lugar, a place, sa espiritual na kaharian na ating tinatawag na heaven. Okay? Isang kaisipan na kagad mapasok sa atin, kapag binanggit ang salitang langit, ito ay isang lugar sa espiritual na kaharian. At ang ibang konsepto na pumapasok sa ating kaisipan kagad kapag sinabing salitang heaven, ay ang kondisyon o kalagayan na puno ng kaluwalhatian, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kung saan ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, ang mga anghel at mga binanal na naan sa kasalukuyan na oras. Ito kagad na mapasok na kaisipan sa atin kapag binanggit ang salitang kalangitan. Isang lugar, isang kondisyon o isang kalagayan na puno ng kagalakan, kaluwalhatian kung saan ang ating Diyos at ang Panginoong Jesucristo, mga binanal at mga anghel na nahan sa kasalukuyan na oras. The heavenly Jerusalem, okay? Ang makalangit na Jerusalem fulfills both of these ideas concerning heaven. Ang makalangit na Jerusalem, kanya pong parehong ginagampanan ang dalawang kaisipan na ito patungkol sa langit. Hindi po naunawan.
Kapag binanggit natin ang langit, merong dalawang kaisipan na pumapasok sa atin, gaya ng aking binanggit. Subalit, ang bagong Jerusalem na ating sinawit kanina, ginagampanan niya ang parehong kahulugan na ating sinambit kanina. At ito po ay mahalaga sapagkat kapag sinabi natin langit, ang ibig natin sabihin at ating tinutukoy ay ang bagong Jerusalem. Ang santa po ay pwede siyang pumasok sa kaharian ng mga espiritu. Kaya sinasabi kong spiritual realm o spiritual na kaharian, ang ibig po sabihin yan ang kaharian ng mga espiritu. Yan po ba yung maliwanag? Kaharian ng mga espiritu, ang ibig sabihin, doon gumagala ang lahat ng mga espiritu. So, ang santa po ay pwede siyang pumasok sa kaharian ng mga espiritu at hindi siya makakasumpong ng kaluwalhatian, kapayapaan, kagalakan, hindi niya masumpungan ng Diyos, ang ating Panginoong Yesus, o anuman sa ating binanggit kanina patungkol sa langit. Pwede siyang pumasok sa kaharian ng mga espiritu. Gaya na nga ginasabi, ang makalangit na Jerusalem ay nasa, hindi po naunawaan yun, ay nasa espiritual na kaharian. Ang tao ay pwede siyang mamatay at magpasok sa espiritual na kaharian na hindi niya masusutungan ang kagalakan, kapayapaan at pag-ibig. Ang Diyos, pwede mangyari yung sa Kanya at magpasok sa kabilang buhay sa kaharian ng mga espiritu. Satan and his angels are in the spiritual realm. Sin came into being in the spirit realm. Kaya, si Satanas po, ang kanyang mga kampo na mga anghel ay nasa spiritual na kaharian din. At alam po ninyo, ngayon pa lamang sinasabi ko na sa inyo, ang kasalanan ay hindi nagpasimula dito sa lupa, noong sa Arden ng Eden. Ang kasalanan ay nagpasimula sa espiritual na kaharian noong si Satanas at maraming bilang na mga anghel ang sumunod sa kanya naghimaksik laban sa Diyos. Doon nagpasimula ang kasalanan. So, hindi po sapat na mamatay. Okay? Hindi po sapat na mamatay at magpasok sa espiritual na kaharian. Hindi po sapat yun. Our objective, okay, is to enter through the gates into the city of Jerusalem. Yun po ang ating ninalayon. Hindi na tayo mamatay pagkatapos magpasok sa espiritual na kaharian. At alam natin, marami, kaya sinabing kaharian ng mga espiritu, sapat maraming mga sarisaring espiritu sa espiritual na kaharian. Kaya hindi sapat na ikaw ay mamatay. Kailangan ang ating nilalayon, kaya tayo ay nandito sa lupa, nasa atin ng Panginoon, para tayo ay makarating sa, pintuan o makapasok sa pintuan ng banal na syudad nito, walang iba kundi ang bagong Jerusalem. Okay? Lahat mo na nakaunaw ay magsabi ng amen. So, Jerusalem in heaven is all that we mean by the term heaven. There's no other heaven. Kaya ang Jerusalem po, na ating binabanggit, ang syudad na ito ang lahat. Kung anong ibig sabihin ng salitang langit, wala nang iba pang kalangitan, kundi ang makalangit na Jerusalem. Kaya kapag sinabi ng isang tao na, I want to go to heaven, gusto mong pumunta sa kalangitan, ang kanyang ibig sabihin na siya'y nais makarating sa bagong Jerusalem. Ibu ba'y maliwanag? Okay. Isa pong illustration, Brother Bong, can you please show this in the transparency? Ito po ay magiging maliwanag sa atin. So may ball pen, Mr. Charlie. Ayan. Bago po ako magpapatuloy, baliktad ni Brother Bong. Ayun po. Kung kayo po ay updated, abreast sa ating mga pahayagan, ilang mga linggo na mga nakaraan, meron pong isang scientist. Ito po nalagay sa mga dyaryo sa ating pahayagan sa ilang mga araw lang ang nakaraan, okay? Yung po kanilang powerful telescope. Yung pong powerful telescope nila, isang malaking telescope,
ito po ay nasira na ginagamit ng isang scientist na ito. At nung kanilang nagawa ito, biglang lumitaw sa sa isang powerful telescope na ito, ang isang kaharian na silip ng babae nito, itong scientist ito, sa kanyang telescope, isang kaharian na sabi niya na lumulutang sa impapawid. Bigla niyang lumitaw sa kanyang telescope na isa raw malaking kaharian. Sinabi niya, malaking kaharian, at ito ay lumiliwanag ng iba't ibang kulay. Ito po ay naidyaryo. At si President Clinton ay nais na magkaroon ng copy at sabi niya mag-reproduce at tignan mabuti siya sa atin kung ano ang likod ng lahat ng ito. Kaya, nandito po ang sanglibutan at yung po nakita ng malakas at makapangyarihan na telescope ay nakita niya na kumikinang ang isang kaharian na kanyang binanggit na, o sinabi niya na lumulutang na kaharian. At sabi nung scientist na ito, hindi ako isang religyoso. I'm not religious. Subalit sabi niya, ito ang aking nakita sa aking telescope. Sa aking po paniwala, binuksan ng Diyos ang mata ng taong ito at inilagay sa isang telescope para makita ang isang kaharian na ating pinag-aaralan ngayong umaga. Nakita niya ang isang aking paniwala, ito ang bagong Jerusalem. Hindi po tiyak kung anong distansya ng sanglibutan doon sa kaharian na kanya nakita. Sa aking alaala, ang layo daw nito ay about 3 billion light years. Ang layo ng bagong o nitong kaharian na kanya nakita sa kanyang telescope. Kung inyo po mapapansin, gaya na aking nasabi, ang spiritual na kaharian, ito po, itong sanglibutan. Nais po malaman ninyo, ang spiritual na kaharian ay nagpapasimula dito sa balat ng lupa. Ang ibig sabihin sa ibabaw ng lupa. Hanggang sa buong tinatawag sa sign ng space. Subalit sa atin, ito ang buong spiritual na kaharian. Itong sanglibutan sa nakapaligid dito sa atin, at itong buong ito ang tinatawag natin ang spiritual na kaharian o kaharian ng mga espiritu. Kung bubuksan lamang ng spiritual o ng ating Diyos, ang ating spiritual na mata, ating makikita ang lahat ng mga espiritu na gumagalaw dito sa sanglibutan at sa lahat ng dako ng sansinakop. Yung ba ay maliwanag? Kaya, gaya ng aking nasabi kanina, ang bagong Jerusalem ay nasa espiritual na kaharian. Isang lugar, isang kalagayan, kung saan ang Diyos at ang ating Panginoon at lahat ng mga anghel ay nananan sa kasalukuyan na oras. Ang lahat ng nakaunaw ay magsabi ng amen. Okay, yun po ba'y maliwanag? Kaya kapag sinabi nyo, nais nyo pumunta sa langit, ang inyong binabanggit, nais nyo makarating at makapasok sa syudad ng bagong Jerusalem. Okay. Kaya, sana po ay maliwanag na sa atin. Nagiging biblical po tayo kesa gusto pumunta sa langit. Alam po ninyo, ang langit, kung talagang pag-aaralan sa Bible, sa ibang translasyon, kasi po minsan ng mga translasyon natin sa ating English Bible, Tagalog Bible, kapag minsan ginagawa nilang langit, actually it is plural. Mga langit. Mga langit. Ang mga langit, ang ibig sabihin, ito po ay merong mga stages, merong pong levels, merong baitang at kapatagan ang kalangitan. Kaya, hindi po nagiging maliwanag ang ilan sa atin. Ngayon, naunawaan natin kung anong ibig sabihin ng kalangitan, ang ibig natin sabihin na tayo makarating sa bagong Jerusalem. Okay? Okay. The prophets describes heaven. Ang mga propeta po sa Lumang Tipan ay kanila pong inilarawan ang kalangitan. Nakakatawag po ng pansin sa atin dahil ang mga propeta, kapag kanilang inilalarawan ang pagpapalang darating, dala ng bagong lupa, kanila pong ililimitahan ang kanilang sarili doon sa Jerusalem. Ang ibig po sabihin ay ganito, ang mga propeta sa Lumang Tipan,
Kapag kanilang inilalarawan o binabanggit ang pagpapalang dala ng bagong langit at ang bagong lupa. Kailan ba darating ang bagong langit at ang bagong lupa? Kayo po nag-aaral sa ating Bible, sa ating discipleship ay magiging madali sa inyo. Pagkatapos ng millennium, pagkatapos ng 1,000 taon na paghahari ng ating Panginoong Jesucristo at ng kanyang mga banal dito sa lupa, darating ang pangalawang pagkabuhay na maguli. Pagkatapos ng pangalawang pagkabuhay na maguli, darating ang bagong langit at ang bagong lupa. Kaya, kapag ang mga propeta ay kanilang nilalarawan ang dalang pagpapala ng bagong lupa, kanila pong binabanggit ay yung Jerusalem na ating pinag-aaralan. Doon sila, iyon ang kanilang natatanaw. Okay, ito po ay nasa Hebrews chapter 65 verse 25. Let's open our Bible there. Hebrews 55. Ganito po sinasad. Dito ay magsasalong para magkapatid ang lobo at ang tupa. Tignan po ninyo. Kakain ng damo, pati ang leon tulad ng baka, at ang ahas naman yung pagkain ay alabok. Kahit tapakan mo, hindi ka mangangamba. Magiging panatag. Wala nang masama, tignan po ninyo, wala nang masama sa banal na bundok. Sa bundok ng Sion ay walang pinsala o anumang masama. Kaya hindi mo mapapansin sinabi niya, wala nang masama sa banal na bundok. Anong bundok na yon? Ang bundok ng Sion na walang pinsala. Kaya, in all my holy mountains, sabi niya, sa aking buong banal na bundok, at ang bundok na yan ay ang bundok ng Zion. Ito pong kanilang nakikita at kanilang pinaliliwanag at nakikita ang kalagayan ng Jerusalem. Sa panahon ng pong hinaharap, ang sanlibutan ito, walang pagsala, alam natin, ay mapupuno sa kalwalatian ng Panginoon as the waters covers the sea. Subalit, yung ating pong iniisip patungkol sa kalangitan, ito ay masusupungan lamang sa Sion, sa Jerusalem, sa banal na bundok ng Panginoon na nasa espiritual na kaharian. Ang Jerusalem, sinasabi po ni Pablo, ay ang ating ina. Open our Bible in Galatians chapter 4, verse 26. Philippians chapter 4, verse 26. Ito po ay nasa bagong tipan. Kagad po natin buksan. Galatia, kapitulo 4, talatang 26. Ang dinidiin po dito, Galatians chapter 4, verse 26. Dito, ang tawag po dito ni San Pablo sa bagong Jerusalem ay ina natin. Tignan po ninyo. But Jerusalem which is above, tignan po ninyo, but Jerusalem which is above is free, which is the mother of us all. Yun po ang kanya sinabi. 4:26. Ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya at siya ang ating ina. Yun ba yung maliwanag? Ang Jerusalem na ito ay nasa langit at tinatawag siya ang ating ina. It is not just the spiritual realm that is our mother, it is Jerusalem. Hindi po ang spiritual na kaharian ng ating ina, kundi ang Jerusalem. Ang Jerusalem na nasa spiritual na kaharian sa kasalukuyan. Lahat ng nakaunawa ay magsabi ng Amen. Amen? Nandiyan ba kayo? Okay, tutuloy ko po at gagawin ko lalong maliwanag. Sa ilan po sa atin, siguro medyo magtatagal bago natin maunawaan o matanto na kapag binabanggit po ng Panginoon ang kalwalatian na darating, ang kanyang tinutukoy ay ang Jerusalem, ang Zion, wala nang iba pang bagay o anuman. Kapag ang Panginoon ay meron siyang binanggit patungkol sa kalwalatian na darating, ang kanyang binabanggit ay ang bagong Jerusalem na nasa itaas. Bawat tao na o nanatili sa Mesiyas, siya'y nakarating na. Listen, ang mga tao na nananatili
sa Mesiyas. Siya'y nakarating na sa Jerusalem na nasa kalangitan. Ang ating pong pisikal na pangangatawan ay patay dahil sa kasalanan na nanahan sa atin. Subalit yung pong born again spiritual nature natin, yung pong spiritual na kalikasan natin na isinilang na muli ay kumukuha ng kanyang buhay mula doon sa makalangit na Jerusalem. Ano po ang ibig sabihin? Ang ating pisikal na katawan, ito ay iniwan ng Diyos dito sa lupa. Ito ay patay sa kasalanan. Ibig sabihin, ito ay sa lupa. Subalit sa oras na tumanggap tayo kay Kristo, na natili sa Kanya, sinasabi sa Kolosas, tayo ay lumuklok na kasama ng Panginoon sa kanang kamay ng Diyos. Yun po ba'y maliwanag? Yun po ang ating spiritual na likas na naisilang na muli, kung saan tayo ay kumukuha ng kalakasan. Lahat mo nakaunaan magsabi ng amen. Okay. Hebrews 12:22. Open your Bible sa Hebreo, Kapitulo 12, talatang 22. Ito po ang ating katibayan na sila na tumanggap at nanatili sa ating Panginoon ay nakarating na sa Jerusalem na nasa kalangitan. Hebrews 12, verse 22. Tignan po natin. Hebrews 12, verse 22. Ang nilapitan ninyo'y ang bundok ng Zion. Tignan po ninyo, ang nilapitan ninyo'y ay ang bundok ng Zion. But ye are come unto Mount Zion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels. Yan po sinasabi sa English. At sa saling Tagalog po ay maganda rin pagkasalin. Sinasabi, ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Zion, ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa, saan po? Sa kalangitan o sa langit na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Yung po ba'y maliwanag? Amen. Okay. Tayo ay nakarating na sa Sion, sa banal na bundok ng Diyos. If, okay, we have become part of Messiah Jesus. Tayo ay nakarating na doon sa loob ng siyudad na ito kung tayo ay naging bahagi ng Mesiyas. Kailan tayo naging bahagi ng Mesiyas? When we have received Him at araw-araw kumakain tayo ng kanyang dugo at ng kanyang laman. Ang ibig sabihin, nagpapatuloy tayo sa Kanya. Tayo ay nakarating na sa siyudad ng banal at buhay na Diyos na kinaroroonan din ng di mabilang na mga anghel. Talatang 23, tuloy po natin. Lumapit kayo sa masayang pagkakatipon ng mga ibinilang na panganay na nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong banal naroroon na sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos. Kaya sa English po ganito sinasabi, to the general assembly and the church of the firstborn, which are written in heaven, and to God, the judge of all, and the spirit of just men made perfect. And the spirits of just men made perfect. Kaya, ito po ang ating kalagayan. Tayo ngayon ay bahagi ng kapulungan ng mga ibinilang na panganay. At ito ang buong pamilya ng Diyos sa lahat ng kapanahunan. God judges all who come to Mount Zion. Tandaan po ninyo, lahat ng lalapit dito sa bundok na ito, sila ihatulan. Kung tayo ay naging mananampalataya na sa maraming taon, ating pong naranasan ng banal na paghahatol habang ang kasalanan sa ating pong personalidad ay tinuturo sa atin ng banal na Espiritu. The spirits of people who dwell in the heavenly Jerusalem are righteous. Tandaan po ninyo. Ang mga espiritu po ng mga tao na mananahan at nanahan sa makalangit na Jerusalem ay mga matutuwid. Subalit hindi po sapat na sila'y maging matuwid lamang. They must be made perfect. Hindi po nadinig yun? Hindi po sapat. Yung mga taong nananahan
sa siyudad na ito, sa makalangit na Jerusalem, na hindi sa na sila maging matuwid lamang. Ang ninanais ng Diyos na sila ay maging ganap, maging perfect. Kaya po sinasabi ng ating binasa, the spirit of the just men are made perfect. Napakatindi po, no? Hindi ka lang matuwid, dapat ay maging ganap ka. Alam po ninyo, ang ilan sa atin, yung talaga nagpupunyagi, listen, yung mga nagpupunyagi sa kanilang spiritual na buhay, kung tayo ay kinuha ng Panginoon, sa mundong ito magpasok sa spiritual na kaharian, at tayo pahintulutan na magpasok sa spiritual na kaharian o sa bagong Jerusalem, kung meron ba sa ilang ating personalidad, okay? Sa ating personalidad na hindi pa natapos ng Panginoon, doon niya babanalin hanggang tayo ay maging ganap na katulad ng ating Panginoong Yesu Kristo. Amen? Hindi pa yung nakuha ang bagay na yun. Subalit yung nagiging pabaya, mga careless Christians, kasi po alam po ninyo, meron mga Christian talaga mahina. They are considered weak Christians. Ang mga weak Christians ay aking sinasabi na ginagawa nilang lahat, sumusunod sa Panginoon, sa abot na kanilang makakaya. Subalit, in one way or the other, sila po ay bumabagsak. Subalit, ang pakikitungo ng Panginoon sa taong iyon, sa isang Kristiyanong iyon, ay mapagwalang hanggan sa nakikita ng Diyos ang pagpupunyagi. Okay? Meron namang Kristiyan maging pabaya naman. Alam ko yan. Hindi na ako mag-a-attend. Tinanggap ko ng Panginoon. Bahala ka na dyan. Basta dito ako. Okay? Hindi ako magbabasa ng Bible. Wala akong pakialam sa'yo. Alam po ninyo, iba ang pakikitungo ng Panginoon sa mga taong ganyan. He will deal hard sa mga Kristiyanong ganito. Basta bahala ako sa aking buhay. Meron pong ganito Wala kang pakialam sa akin. Meron pong nadidinig na ganyan. Alam po niyo, gaya ng ating napag-aralan sa nakaraan, God will not strive with us for all eternity. Hindi magpupunyagi ang Diyos iyo. Kapag sinabi mo, Panginoon, gusto ko nga ang sariling buhay. Kapag gaya ng aking nasabi, kapag yan sinabi mo sa iyong buong kaisipan at ginawa ka ng kapasyan, God will withdraw His Spirit from you. Yan pong delikado Kukunin niya ang kanyang spirito sa iyo at magiging zombies ka na lamang. You will be a living dead. Buhay ka pero patay ka na sapagkat wala ka na sa plano ng kaligtasan ng Panginoon. Yun po ang delikado. Yun ang napahamak na. Kapag wala ka na sa plano ng katubusan ng Diyos. Di ba yung maliwanag? Kaya, the spirit of the just men are made perfect. Ginaganap tayo. Sila na namumuhay na malapit sa presensya ng Panginoon. Automatic. Sila na sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Iiwan ng Diyos ang katawan ng kanyang mga banal na patay sa kasalanan dito sa lupa habang siya'y nagko-concentrate sa kanyang pagganap, perfecting sa kanilang spiritual na kalikasan doon sa langit. Our spiritual nature receive its divine nourishment and guidance from its position in Messiah, the right hand of God. Kaya ito po nangyayari. Ang ating spiritual na kalakasan ay tumatanggap ng banal na kalakasan at patnubay mula sa kanyang posisyon sa Mesiyas na siya ay nasa kanang kamay ng Diyos Ama. Okay, ngayon po pag-usapan natin, third point, na inilagay nyo sa inyong mga notes, entering through the gate. Ngayon po ang pagpasok sa pamagitan ng pintuan. Ano po sinasabi sa Revelation 22 verse 14? Na ating binanggit kanina, meron pagpapala. Yung mga taong makakapasok sa pintuan ng bagong syudad. Kung ating matatamo ang kapangyarihan, kung ating matatamo ang kapangyarihan na makakain sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay at makapasok sa pintuan ng syudad, we must keep God's commandments. Yun po ang isa sa kailangan na dapat nating gawin. Yun po ba yung maliwanag? Yan po sinasabi ng Biblia 22 verse 14. Para tayo makapasok sa pintuan, makakain sa bunga
ng punong kahoy nagbibigay ng buhay. Dapat nating ano? Ano ba sinasabi ng Bible? We must keep, dapat nating ginagawa, tinutupad ang mga kautusan ng Diyos. Alam po ninyo, huwag natin tangkain na pumasok sa presensya ng Diyos sa ibang kaparaanan, maliban doon sa pintuan na itinayo ng Diyos. Ang ibang salin, ganito pong sinasabi, tayo ay makakapasok sa pintuan sa pamagitan ng pagtupad sa kautusan ng Diyos. Sa English po, sa ibang Bible, ganyan ang salin. Sa ibang salin naman, kanilang dinidiin that we must wash our robes in order to gain the right to partake of the tree of life and enter the gates of the city. Kaya hindi po napansin sa inyong mga Bible, mapalad yung naglilinis ng kanilang mga damit. Sa isang salin naman, mapalad ang mga tumutupad ng kautusan ng Diyos, hindi ba? Ganyan ang mga salin sa Revelation 22 verse 14. Pero, listen, to keep God's commandments and to cleanse our garments are the same thing. Yung pong linisin natin ang ating mga damit at tuparin ang mga kautusan ng Diyos ay isang bagay lamang. Yan ang kailangan bago tayo makapasok sa pintuan ng syudad, tungo sa syudad, at makakain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay. Ang dakilang panlilinlang, the great deception today, at dakilang pagkakamali ng mga evangelical thinking, okay, is that we can enter the holy city by forgiveness. Ito po ang kalat na kaalaman na maraming mga Kristiyano ngayon na aking nakikita na ito ang dakilang panlilinlang ng ating kaaway. Na sinasabi nila na tayo ay makakapasok sa bagong syudad na ito sa pamagitan lamang ng kapatawaran o pagpapatawad sa ating kasalanan. Sapat na yon na pinatawad tayo at okay na. Lubos naman ang ating kapatawaran, sabi nila eh. Pwede na natin gawin ang ating gusto at kalooban, then by the time we close our eyes, pwede na tayong pumasok sa pintuan na yan. Alam po ninyo, hindi ganito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi kasama ang pagbabago ng ating behavior. Ito po kanilang paniniwala. At alam po ninyo, ito po ay imposible. Hindi po posible na makapasok sa banal na syudad, kaya tinawag na banal na syudad, at maging bahagi nito on the basis of forgiveness. Kung ating pinagsasaligan at na tayo ay pinatawad lamang. There is no unholiness in the holy city. Wala pong di banal sa loob ng banal na syudad. Imposible pong makapasok sa pamagitan ng pintuan maliban doon sa pagtupad sa kautusan ng Diyos. Gaya na nga kinasabi, okay, humingi ka ng kapatawaran ngayon, namatay ka. Para alam po ninyo, hindi po sapat yun. Sapagkat kung ikaw ay namatay, nandiyan pa yung pagiging rebellious spirit, meron kang rebellious spirit, meron kang spirit ng paghimaksi, tampuin, lahat ng mga bagay na makalaman, alam po niyo, dadalhin niyo yan sa langit, sa espiritu ng kaharian. Kaya na aking nasabi, hindi magikero ang Panginoon. Nakaalala niyo kayong pagiging bata ninyo. Kaya alam po ninyo, mga bagay niyo nadidinig, pananagutan yan. Pagiging mapaghimaksik kayo sa Diyos, hindi masunurin. Kung ano kayo lumabas sa lupa, doon din sa pagpasok niyo sa espiritual na kaharian. Magiging rebelde pa rin kayo sa Diyos. Kaya sinasabi ang ilan, they will receive many stripes. Sila po ay makakatanggap ng maraming hampas sa Diyos bago sila makapasok. Okay? Ito ilang mga ganyan mangyayari sa kanila. They will enter. Sila makakapasok sa presensya ng Panginoon. Pero dadaan muna sila ng maraming mga pagpapalo, pagtutuloy ng Diyos, kahit na sa espiritu na kaharian. Sapagat ang inaasahan ng Diyos, listen, ang inaasahan ng Diyos na gawin natin ang kanyang kalooban dito sa lupa, gayon din sa espiritual na kaharian. Hindi po natin yun? Yun ang nais ng Diyos. Ang kanyang ninanais at nilalayo sa atin na sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos saan man tayo naroroon sa ating buhay. Maging sa espiritu na kaharian o dito sa lupa. Kaya ang aking paniwala, maraming mga Kristiyano ay makakatanggap ng mga hampas kahit na sila ay nasa espiritu na kaharian. So,
Saan na tayo? Kaya wala pong hindi banal na makakapasok sa banal na syudad. Mula po sa unang siglo, marami na pong mga manililang sa loob ng Kristiyanong iglesia na kanilang tinuro kapag tinanggap natin si Jesus bilang tagapagligtas, we are relieved of the responsibility of keeping God's commandments. Tayo raw ay naalis na ang ating responsibilidad sa pagtupad ng mga kautusan ng Diyos. Tandaan po ninyo, meron mga ganitong katuruan ngayon. Mga Pentecostal, mga Charismatic, lahat, minsan ay may ganitong paniniwala. Tinanggap mo Panginoon, hindi na sapat na okay na kahit na hindi mo natuparin ang mga kautusan ng Diyos. At alam po ninyo, this is a deception of the devil. Ito po ay panlilinlang ng diablo. Tignan po natin sinasabi ng salita ng Diyos. 1 John chapter 2 verse 4. 1 John chapter 2 verse 4. Sapat na po sa bagay nito. 1 John chapter 2 verse 4. Ang nagsasabi, nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. 1 John chapter 3 verse 6. Ang nananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino man nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala sa kanya. Okay, yun po yung maliwanag. Kaya, ang 10 puntos na dapat nating susunod na point na nais kong ibigay sa inyo, washing our robes. Okay? Sapagkat ito ang requisites o kailangan bago po tayo makakain ng bunga na nagbibigay ng buhay at makapasok sa pintuan ng syudad na ito, kailangan hugasan natin ang ating mga damit at gawin ang kanyang kautusan. Ngayon, pag-uugas ng ating mga damit, washing our robes. Ang tanong ko po sa inyo, how do we cleanse our garments? How do we cleanse our garments this morning? O paano po natin nililinis ang ating mga damit? Tayo po ng mga labandera, sinabi ko, tayo, misa ako naglaban na eh. At naglalaba pa hanggang ngayon, okay? Ako po tigas. Tigas sunod daw. Tigas langin, tagalaba rin minsan. Hindi na po nang eh. Nandiyan po kayo. How do we cleanse our garments spiritually? How do we keep God's commandment? Paano po natin natupad ang mga kautusan ng Diyos? Ang unang gawain po ng banal na biyaya ay ang pagbibigay ng katuwiran o paglikha ng katuwiran sa mga pinili ng Diyos. Tandaan po ninyo, ang unang gawain ng banal na biyaya ay tayo po ay malika o pagbibigay ng katuwiran sa mga pinili ng Diyos. Sa banal na biyaya, nakapalo po dito o kasama dito yung 3 kakayan. Write this down. Sa banal na biyaya, kasama dito o nakapalo dito ang 3 kakayan or enablements na tutulong sa pagtupad ng kautusan ng Diyos. Okay, sa banal na biyaya, ito po nakapaloob na ibinibigay sa atin para tayo ay tulungan o mga kakayan para tulungan tayo para ating magawa at matupad ang kautusan ng Diyos. Number 1, the blood of Messiah Jesus. Second, the Word of God. Number 3, the Holy Spirit. Ito po ang 3 kakayan natutulong sa atin sa pagtupad ng kautusan ng Diyos. The blood of Messiah Jesus, ang dugo ng ating Panginoong Yesus, ating pong pag-usapan. Paano ito makakatulong sa ating pagtupad sa kalooban ng Diyos? Ang bawat tao ay sinilang sa kasalanan at tayo po ay lumalaban sa batas ng Diyos, tayo po lahat. Walang tao maliban sa Jesus na taga Nazaret, ang tao na walang kasalanan. Ang Diyos ay hindi po tao. Ito ba may maliwanag na? Ang Diyos ay hindi tao. He is a spirit. Siya po ay spirito. Atin itong makikita ang katotohanan ito doon sa lumang tipan na libong-libong pong mga galon ng dugo ng mga toro, kambing, tupa at ibon ang inihandog bilang o para sa kapatawaran ng kasalanan ng bansang Israel.
At ito nakita lalo na doon sa dugo na inihandog sa katawan ng ating Panginoong Hesus. Kung ang Diyos po ay tao, ang pagbubuhos po ng dugo ay hindi ito gaano makahulugan. Kung ang Diyos ay tao. Okay? Ang tao ay hindi po maapis, mapapayapa sa pamagitan ng dugo ng kambing, dugo ng kanyang sariling anak. God has said, sinabi po ng Diyos, the soul who sinneth shall die. Ito po sinabi ng ating Panginoon, ang sangkaluluwa na nagkasala ay mamamatay. Kaya the divine law is immutable. Ang banal na kautusan nito natin binanggit ay hindi po pwede magbago. It never shall change. Kailangan po hindi ito kailan magbabago. Ito ay totoo sa kasalukuyan, gaya ng una itong sinabi, that the soul that sinneth, it shall die. Kapag isang tao po ay nagkasala at pagkatapos naman ay nagsisi, God is ready to forgive him or her. Anda naman siya'y patawarin ng Diyos kapag siya ay nagsisi. Subalit, ang banal na katarungan ay dapat mabigyan ng satisfaction. Okay? Yung pong banal na katarungan ay mabigyan ng kasiyahan sa ilang pamamaraan. Dahil po sa kalikasan ng Diyos at sa katarungan na ganitong timbangan ng pagkamakatarungan or the scale of equity ay dapat nakaperpektong nakabalanse. Ito po nais ng Diyos. Yung kanyang timbang, gusto niya ito'y pantay. Hindi ba nakita sa mga courts, meron sa babae nakatakip ang kanyang mata at meron siyang hawak na timbangan. Ano yung bang timbangan? Meron siyang tali dito, meron pabigat dito, hindi ba? That is the scale of justice or equity. Ang sa Diyos din, kapag sinabi niya, ang isang tao nagkasala siya mamatay. Kaya ang nais niya, yung timbangan na yun ay laging nakabalanse. Okay, yung timbangan ng pagkamakatarungan na yun, lagi niya gusto nakabalanse. Kaya, ang paghihirap ng Diyos na makita ang kanyang bugtungan na nasa kapangyarihan na maruming mga spirito at ang paghihirap ng Mesyas sa pagtanggap na pasanin ang kasalanan ng sanglibutan, kaya alam po ninyo, hindi natin ito maunawaan ang bagay nito. Subalit, yung paghahandog ng kordero ng Diyos, yun ay sapat na bigat para mapanumbalik ang pagiging balanse at timbangan ng katarungan. Amen? Yung kamatayan ng ating Panginoon, ng kordero, yun ay isang pabigat na inilagay ng Diyos sa kanyang timbangan ng katarungan para maging balanse ito at maging pantay. Okay? Kaya ang kamatayan ng Mesyas, satisfied, nakapawi, nakapagbigay ng kasiyahan sa katarungan ng Diyos patungkol sa ating kasalanan at sa kasalanan din ng buong sanglibutan. Dahil tayo ay mga makasalanan at sa pamagitan po ng dugo ni Jesus, ito ang tanging paraan para masatisfy, mabigyan ng kasiyahan ang katarungan ng Diyos patungkol sa ating kasalanan at sa ating paglabag sa kanyang mga batas. Kaya dapat tayong lumapit sa Diyos sa pamagitan o sa pananampalataya at tanggapin ang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Wala pong individual kailanman o anumang oras na may kakayahan na makapasok sa pintuan ng syudad sa kanyang sariling katuwiran. Okay? Hindi ba'y maliwanag? Walang individual kailanman at anumang oras na may kakayahan makapasok sa pintuan ng syudad na ito sa kanyang sariling katuwiran. The angel of the Lord must see the sprinkling of the blood of Jesus on the person seeking admittance. Yun po ang passes para tayo makapasok sa pintuan ng banal na syudad na ito. Ang anghel ay kanilang makita ang winisik na dugo ng ating Panginoong Kristo sa puso at buhay ng taong ito. Kung hindi, the gate is closed to him. Ang pintuan na ito ay sarado sa kanya, and there's no exception to this. Wala pong tinatahi doon. Ang unang basihan para magkaroon po tayo ng kapangyarihan na kumain sa bunga ng punong kahoy nagbibigay buhay. Sino po yung punong kahoy nagbibigay buhay yon? Sino po siya? Jesus Christ Himself. Okay?
at nagkakaroon ng kakayahan na makapasok sa pamagitan ng pintuan ng Bagong Jerusalem o kalangitan. Di ba? O kalangitan ay sa pamagitan ng dugo ng kordero ng ating Panginoong Yesus bilang katubusan para sa kasalanan at sa ating paglabag sa batas ng Diyos. Second, the second basis for the right to eat of the tree of life is the cleansing of our personality by the washing of the Word of God. Ito ang pangalawang basihan natin para tayo magkaroon ng karapatan na makakain sa punong kahoy, bunga ng punong kahoy, nagbibigay buhay. Ito po ang paglilinis ng ating personalidad sa pamagitan ng paghuhugas ng salita ng Diyos. Ang tanong po, nahuhugasan ba ang inyong mga damit ng dugo at ng salita ng Diyos? Problema sa maraming mga Kristiyano, I love you, 2:5. Pero, hindi naman binabasa ang kanyang salita. Hindi ba nung sa ating pinag-aralan? Sila ba nagmamahal kay Jesus? Yung sasabi, mahal kita? No! Those who do His commandments. Hindi ba? So, how can we know the commandments of God if we do not read the Word of God? Hindi ba? Kaya kailangan natin basahin ang salita ng Diyos. Kaya maraming panahon sa harapan ng TV, maraming panahon sa kapitbahay, kung anong kanyang ginagawa, anong nasa kanya. Hindi ba? Minsan po yung mas maraming panahon eh. Alam mo ba, si Brad ngayon, si sister ngayon, meron siyang ganito. Kaya sa binabasa mong Bible, nalalaman mo, nahugas na yung personalidad, alam po niyo, nahugas na tayo ng mga chismis eh. Yun po mahirap eh. Kaya purman siya ang ating mga damit. Nandiyan po ba kayo? So, maraming mga kautusan na ibinigay nung lumang tipan na inasa ng Diyos ang mga ito ay dapat natin sundin. Gayun din kaparaanan, ibinigay ng Diyos sa bagong tipan ng maraming mga kautusan na inasa ng Diyos na dapat nating sundin at gawin. The written Word of God, okay? Ang nakasulat ng salita ng Diyos. Saan po yung nakasulat ng salita ng Diyos? Saan ba yan natin masusumpungan? Saan ba natin masusumpungan nakasulat ng salita ng Diyos? Saan? Sa pahayagan ba? Sa mga comics ba? Sa mga mahilig nating binabasa? Ano po paggising nyo sa umaga? Ano pong una nyo binabasa? Pinanunood. Ano yung programa yung paborito na hindi nyo malalampasan yung mamamatay kayo? Meron pong ganyan. Ang nakasulat ng salita ng Diyos ay walang iba ang inyong mga Bible. Kaya alam po yung mga ibang mga pastor, tama po sila. Kung wala kayong Bible, ibenta ninyo ang inyong bahay. Meron po silang katuwiran eh. Sabagat yun ang talaga ang makapagbibigay ng buhay. Okay, the written Word of God is a set of judgment. Ang nakasulat na salita ng Diyos, yun po yung mga pangkat na mga paghahatol ng Diyos sa atin. Kaya minsan siguro ayaw basahin ng marami sa atin eh. Kapag binasa mo salita ng Diyos, alam po ninyo, ang salita ng Diyos ay salamin. Hindi ba? Hindi salamin para sa iba. Ay, salamin, pagkiti kayo. No, para sa iyo salamin muna. Hindi ba? Yun ang mahilig, yun ang ministry ng iba. Doon sila magaling. Kaya ito po yung mga pangkat na paghahatol, hindi para sa iba, una sa iyo. Okay? Ang mga paghahatol na ito ay sa ating, ang mga paghahatol na ito sa ating buhay ay binibigyan tayo ng kakayahan na malaman ang mabuti sa masama. Kaya, yung po mga paghahatol na nakasulat sa salita ng Diyos, kapag binasa mo yan, bibigyan ka ng karunungan para malaman mo ang mabuti at masama. Maraming Kristiyano, hindi nila alam ang mabuti at masama. They don't know. Sa bawat oras tayo ay inuusik, kinokandrik, inaatulan ng salita ng Diyos, kagad tayong lumapit sa Diyos. Huwag sa ating TV. Okay? Huwag sa ating kapitbahay kapag binasa mo sa salita ng Diyos, Brad, para sa iyo ito. No. Lapit sa Diyos. Pagkatapos, ipinapahayag ang ating kasalanan, ipapakita sa atin. Pagkatapos, gumawa ka ng kapasyahan. Kailanman huwag na natin muling gawin ang kasalanan na yon na ipinakita sa atin sa pamagitan ng nakasulat na sa salita ng Diyos. At pagkatapos, manalangin ng buong tapat.
Nandiyan po kayo? Manalangin ng buong tapat para sa kalakasan, para ating maalis at pagtagumpayan ang mga asal, mga ugali, mga gawa na labag sa batas ng Diyos. Madalas ang panalangin ng mga matatanda, alam po ninyo, madalas ang mga panalangin ng matatanda, the elders of the church, o ng ibang mga Kristiyano ay kailangan abang ating hinahanap ang karunungan para ating makita ang ugat ng ating mga problema. Kaya kung kayo po nakakaroon ng problema sa inyong buhay, minsan sapat o nakakatulong ang panalangin ng bawat sa atin o yung mga nakakatanda sa inyo sa spiritual na buhay ninyo, okay? Para makita natin ang pinakaugat ng mga problema sa inyong mga personalidad. At kailangan ng kalakasan para tumalikod, palayo mula sa ating mga pagnanasa at pagsamba sa ating mga dinudiyos. Kailangan natin ipahayag ang ating kasalanan sa bawat isa, kung tayo nagkamali sa bawat isa, at manalangin sa bawat isa para tayo maging malaya, buong maging malaya, totally delivered sa ating espiritu, kaluluwa, at katawan. Maraming Kristiyano, hindi sila malaya sa kanilang espiritu, kaluluwa, at espiritu, at katawan. Kailangan na manalangin sa bawat isa, magpahayag ng kasalanan sa bawat isa, kung kailangan, okay? Kung kailangan, lumabit pa kayo. Pigchismis na ako. Hindi kayo manggiwain eh. Okay? Kung sabihin kayo muna eh. Isa sa mga mahalagang gawain ng pagtubos o nakatubusan ay yung patuloy na pagpapalaya sa mga banal mula sa mga nakatali sa kanila, sa kanilang espiritu, kaluluwa, at katawan. Yun po ang mahalagang gawain ng katubusan. Patuloy. Ang ibig po sabihin, ganito po ang Diyos, hindi naman bigla kasi. Meron tayong, according to our willingness, kung tayo ay kusang loob na araw-araw na nais na magpalinis sa Diyos, na magpalaya, yun po ang mahalagang gawain. Sana po araw-araw, natutubos tayo ng Diyos, naliligtas tayo ng Diyos. Okay? Naliligtas tayo ng Diyos. Sa mga nakatali sa ating spirito, sa ating kaluluwa, sa ating katawan. Ano kaya mga bagay nito sa ating katawan, sa ating spirito na nakatali sa atin? Kailang nakakalamat ang Diyos. Ang banal na espiritu, Kanya pong tinutulungan tayo habang ang nakasulat na salita ng Diyos naman ay tinuturuan tayo na malaman ang pagkakaiba sa mabuti at masama. Ang ilang mga talata Ang ilang po mga talata ay mga malilit na mga halimbawa lamang sa maraming mga admonition o paalala sa bagong tipan. Ito po yung ating babasahin. Ang mga ito ay kailangan sundin ng buong higpit bilang mga salita ng Diyos. Hindi natin pansinin ang mga ito, mawawalan tayo ng karapatan sa punong kahoy na nagbibigay buhay kahit na ating tinanggap sa pamagitan ng pananampalataya ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po mga malilit na mga talatang ito, nice ko na basahin natin, okay? Mahalaga para sa akin at para sa ating lahat. Kailangan natin sundin ng buong higpit at hindi natin pasinin ang mga talatang ito natin babasahin, tayo po ay mawawalan ng karapatan sa punong kahoy na ito. Kahit na tayo ay sumampalataya sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Saan ba sa Bible ang ating babasahin? Ephesians, okay? Ephesians, buksan po natin ating mga Bible dyan. Ephesians chapter 4. Pakatapos po ng Galatians, Ephesians. Pakatapos po ng Galatians, Ephesians chapter 4, verses 22 to 27. Pakinggan po natin mabuti. Bilis. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Ang tanong sa umaga ito, iniwan ba na natin ang dating pamumuhay natin? Ubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao. Sa iba po inubad, pagkatapos sinuot, pagkatapos pinadlak at ayaw nang alisin. Nandiyan po ba kayo? Ubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nalalikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan.
Talatang 25, dahil dito, itakwil na ng bawat isa ang kasinungalingan. Kahit na white lines, blue lines, violet lines, okay? Kailat ang bawat isa ang kasinungalingan ay itakwil. At lahat ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapatid. Walang binobola, okay? Sapagkat tayo'y bahagi ng isang katawan. Kung magalit man kayo, huwag po tayong magdala ng tabak. Ay, hindi po lang kasama dito. Kung magalit man kayo, iwasan ninyong, kayo'y magkasala. Agad ninyong pawiin sa kalooban ang galit. Kung hindi tayo patatawarin ng Diyos, hindi ba? At huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Kapag tayo nagagalit, may dala tayong tabak, binibigyan natin pagkakataon ng dyablo. Alam po ninyo, ang mga talatang ito ay nagpapatuloy sa susunod na kabanata. Mayroong maraming mga talata na katulad nito sa buong bagong tipan. Gawin ang mga exhortation na ito ay kasing halaga nito sa pagtanggap sa dugo ng tumubos sa atin, ang ating Panginoong Kristo ng kanyang dugo. Okay. Si Pablo, ang mahalagang guro po ng patungkol sa biyaya ng Diyos, kanya pong binilaan tayo na napakaliwanag na sino mang mananampalataya na magpapatuloy sa kasalanan, kailanman hindi siya magmamana sa kaharian ng Diyos. Kailanman hindi sila makakain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Hanggang sa dakong di sila makapasok sa pamagitan ng pintuan tungo sa banal na syudad o doon sa kalangitan. Galatians, let's open our Bible. Galatians chapter 5. Tignan po natin ang pabala ni San Pablo dito. Galatians chapter 5 verse 21. Nandiyan babaw kayo. Okay, siguro pasimulan natin sa verse 19. Hindi may kakailamang gawa ng laman. Ano po yun? Pangangalunya, karimarim-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkabahagi-bahagi. Ang dalayan ko sa church na ito, walang pagkabahagi-bahagi. Okay? Kay pastor ako dito, kay pastor ako doon, wala po dito yan. Pagkampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo, sabi ni San Pablo, tulad nung una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Lundag, Ephesians chapter 5, verse 5. Tignan po natin. Ephesians chapter 5, verse 5. Alam ninyo na walang bahagi sa karya ni Kristo at ng Diyos ang tao mapagkiyapid, mahalay o mapag-imbot, sapagkat ang pag-iimbot ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Lundag, Philippians po. Philippians chapter 3, verse 18. Hanggang 19, tulad ng malimit kong sasabihin sa inyo, at ngayon luhang inuulit ko, sabi ni San Pablo, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo, kapahamakan ng kahinatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at ang pinagkukulan lang nila ng pansin ay ang mga bagay na panlupa. Ang aking dalangin na mga mananagumpay dito sa ating dakong ito ay ang mga bagay nito ay kanilang napagtatagumpayan. Amen? Nandiyan ba kayo? Kaya, ang mga talatang ito ay para at naka-address sa mga mananampalataya. Okay? Ay mga binasa natin, yan po ay naka-address. At ito po ay para sa mga mananampalataya, hindi sa mga hentil. Ang mga evangelical churches, mga Pentecostal, mga charismatic, sila po ay nasa malalim na paghalinlang patungkol sa bahagi ng kautusan ng Diyos sa ilalim ng bagong tipan. Sila po ay sumasampalataya sa dugo ng Panginoon para sa kanilang katubusan. Okay, subalit hindi nila sinusunod ang Diyos. Hindi nila sinusunod ang Diyos. Kanilang ginagawa ang dugo ng Kalbaryo bilang alternate sa makadiyos na gawi o kilos. Ang Diyos ng kalangitan kailanman hindi niya sinadya o kinusang gawin ang dugo ng krus
na maging substitute o kapalit sa ating mga makadiyos na mga asal. Kaya mga kaibigan, dapat tayong magnilay-nilay sa salita ng Diyos, sa araw-araw, dumadalangin, na ituro ng Diyos sa atin ang kanyang daan at kalooban. Ito pong aking panalangin sa araw-araw sa Diyos. Lord, help me to do your will. Help me, Lord. Show me your perfect will. Alam po, doon ang Diyos na nakapagpapahinga sa ating kaluluwa. Kapag yun ang dalangin mo hindi ba? Not my will, but your will be done. Kaya yun ang nais mong gawin, hindi na mag-iistragal ang Panginoon sa iyong puso at sa iyong buhay. Sapagat ituturo niya sa iyo, yun ang iyong dinalangin. That is the rest of God na kanyang hinahanap ngayon sa atin. Amen? Kaya, sana ito po ang ating dalangin. Habang ginagawa natin ito, ang Banal na Espiritu ay magsasalita sa atin patungkol sa kasalanan at sa katuwiran. Habang ang Banal na Espiritu ay nakatulang tayo sa ating mga conduct, sa ating mga ugali at mga asal at iba pa, sarili nakatayo nakahanda para patayin o palayain tayo at palakasin tayo para sa ganoon ang kasamaan ay maalis sa ating personalidad. Ito po ang walang hanggang paghahatol sa ating kasalanan at kasama ng dugo sa krus, qualifying us, okay? Ginagawa tayong karapat-dapat para makain ang bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Hallelujah. Praise God. Okay. God's grace, ang biyaya po ng Diyos ay binubuo. It comprises the blood, the Word, and the Holy Spirit. Ito po ang biyaya ng Diyos. It comprises, ito ay binubuo ng dugo, ng salita, at ng banal na Espiritu Santo. Did you get that? Dugo, salita, at ng banal na Espiritu. Ito po ang kabuuan ng biyaya ng Diyos. Kundi sa pamagitan po ng banal na Espiritu, ang pagsunod sa nakasulat sa salita ng Diyos ay isa lamang pong pagsasanay. Listen, kung walang banal na Espiritu ng Diyos, ang pagsunod sa salita ng Diyos ay isa lamang pagsasanay ng pagdidisiplina. Isang pagsasanay na pahirapan ng ating sarili. Iniutos po sa atin na ating pong isang tabi iwaksi ang ating buong lumang likas, our Adamic nature, kasama ang kanyang paghahangad, the lust, ang ating pong pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sa kasamaan, sa ating paglalasik.